Bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 27 hanggang 34 na nagpapatuloy, tinanggalan ni Liu Ping ng bakterya ang halimaw na aswang, gagawin niya daw itong pasalubong sa kapatid niya para ito ay magising. Binigyan din siya ng 100 points sa pagkapatay niya sa aswang, tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay tapos na ang laban, pagkatapos ay may tumawag sa ating bida, si Lee Sin lang pala at ang mga kasamahan niya tinanong kung okay lang daw siya. Sumagot naman si Liu Ping na ayos lang siya at pinuri naman siya ng mga kasama dahil sa napatay niya ang halimaw na aswang. Nagtanong ang dalawang security guard kay Kelly kung nasaan daw ang ibang kasama nila. Sumagot naman ito na pinatay sila ni Zhang Zhan. Nagulat tuloy ang dalawa. Nakipag-Marat Essence si Virus, marami daw napatay ang halimaw na aswang na kasamahan niya at nakapaghiganti na rin siya dito kaya maswerte daw ating bida dahil palalagpasan siya nito. Tinutukan naman siya ni Lee Sin ng baril, wag daw itong kupal. Nagpaalam na lang si Virus dahil alam niyang wala siyang laban sa baril at siya lang daw ang pwedeng kumuha ng betlog ni Liu Ping. Kinawayan naman siya nito habang nakikipag-usap kay Secretary Sara tungkol sa bahay amponan na natapos na ang pagpapaayos nito. Nagpatulong naman siya kay System na palakihin ang taniman, pagawaan ng damit at mga pasilidad ng pagamutin at portal. Kailangan daw tuparin ni Kelly ang pangako nito sa ating bida na sumali sa kanyang bahay amponan. Pumayag naman ito. Sabay tiningnan niya ang biodata ni Kelly. Sasali daw muna ito habang tinitingnan niya ang masamang balak ni Zheng Changsen. Pagkalipas ng 10 minuto nagpolong sila. Kailangan daw nila ng bagong malilipatan dahil patay na ang mga kasama nila. Humugat muna ng lakas ng loob si Liu Ping bago magsalita sa harap ng maraming netizen. Nagpakilala siya bilang secret agent ng pamahalaan nakatalaga sa pagbuo ng bahay amponan at gusto niya silang imbitahan. Hindi sila naniwala sa sinabi ng ating bida. Tinawag nila itong sinungaling na scammer. Nasaktan naman si Liu Ping sa sinabi nila. Buti na lang ay tumstigo si Lee Sin bilang captain ng sundalo na totoo ang sinasabi ng ating bida, sakalang naniwala ang mga kupal. Inutusan sila ni Liu Ping mang-alap ng mga gamit na pwede nilang magamit dahil siya pupunta muna siya sa lumang tirahan nila na malapit lang. Tinawag siya ni Kelly, gusto nitong makipag-usap ng sila dalawa lang. Sinabihan niya ito na sinungaling ang ating bida kasama na dito ang mahiwagang kakayahan nito. Siya daw ang sumipsip ng baterya ng sasakyan ni Kelly. Biglang may sumulpot na malaking didi na aswang, agad naman nahila ni Liu Ping si Kelly sabay sinipa ang aswang. Napansin naman ni Lee Sin na parang may nagkagulo, kaya sinilip niya ito kung may aswang sa loob. Laking gulat niya dahil nakapatong si Kelly sa ibabaw ng ating bida. Tinawag ni Liu Ping ang pangalan ni Kelly. Sa isip ni Lee Sin napakawalang hiya daw ng ating bida. Dito pa siya gumagawa ng kababalaghan. Tumalikod na lang siya dahil hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Tinanong ni Liu Ping kung ayos lang si Kelly. At nakita niya yung basebat may pumasok sa isip niya. Napaisip naman si Kelly kung anong ginagawa ng ating bida. Hindi niya namalayan may lumalapit sa kanya na aswang. Muntikan na siyang makalmat ng aswang. Pinakain naman ito ng ating bida ng bisbat. Habang sarap na sarap siyang nilalasap ang pagkabaon niya kay Kelly, dinagdagan pa ng kuryente. Napa-aray kopo na lang ang aswang. Buti na lang daw mabilis niyang naayos ang bisbat. Napahanga si Kelly dahil malaki daw yung hinaharap ni Liu Ping. Dax daw ito. Pinakikinggan sila ni Lee Sin mula sa labas, parang may ginagawang kababalaghan. Sinilip niya ito at nakita niyang nakapatong ang ating bida kay Kelly. Kaya bigla na lang itong napa-atras. Masyado daw marupok si Liu Ping. Nagpasalamat naman si Kelly dahil iniligtas siya ulit ng ating bida. At tinanong niya ito kung sinipsip ba nito ang baterya ng sasakyan niya. Kunwari walang narinig si Liu Ping, sabay nagpaalam na pupunta sa lumang tirahan nila. Napaisip na lang si Kelly dahil marami daw tinatagong baho ang ating bida. Marami pa rin mga aswang ang naglalakad sa labas. Sa lugar na malapit sa dating bahay ni Liu Ping, may sumisilip at biglang daan sa likod ng aswang. Ang ating bida na patago-tago sa mga aswang papunta kay Anteli. Napansin niya ang aso na kinakanten ng aswang sa puwet. Masyado daw bastos ang hayop, pero wala siyang oras para dito. Ang hindi niya namalayan ay may bumaril sa kanila mula sa malayo. Sabay na patakbo na lang yung aso habang hatak-hatak ang aswang. Nagulat si Sniper Girl dahil ngayon lang daw siya nakakita ng kabayong aswang, at hindi niya ito napatay. Sabay tinawagan niya ang mga kasamahan niya. Sinabi niya na may nakita siyang kabayong aswang na kainahinala. Kausap niya sa kabilang linya si Zheng Changsen. Tambalslos, inutusan siya na dalhin ang target at iligpit ang sagabal. Mabilis na tumatakbong napatanong si Liu Ping kay System kung nasaan si Sniper Girl. Sinagot naman ito ni System na sa pinakataas ng gusali sa Timog Silangan. Nag-aalala si Liu Ping kay Anteli kung anong kalagayan nito. Naalala pa niya noong magkapit-bahay pa sila lagi siyang pinapakain ng masarap at maalaga daw ito, masarap na malaki pa.
Nagbigay ng bagong utos si System, mag-obserba muna daw ang ating bida, pabuya 1,000 puntos. Sabay na bigla at nalilito si Liu Ping, tinanggap niya na ang utos sa kanya, biglang may sumabog at sumulpot ang matabang Iron Man, gusto siyang patayin. Gulat tuloy ang ating bida dahil sa sundalong lumabas, sinuntok siya nito, tinamaan siya sa sikmura, sabay na paatras, nabigla si matabang Iron Man, dahil nasalag niya ito. Kung hindi lang daw nakainom ng Cobra Energy Drink ang ating bida ay pinaglalamayan na siya. Pagkatapos ay hinawakan ni Liu Ping si matabang Iron Man, napatanong na lang ito bakit siya nalobat, sinipsip pala siya ng ating bida, siya daw ang kahinaan ng mga robot at pwede nang ma-upgrade ang mahiwagang guwantes. May biglang pumasok sa isip ni Liu Ping, nagpasalamat siya sa lalaki dahil sa regalo nito sa kanya. Nag-level 2 na ang mahiwagang guwantes, naging isang kamay na bakal, nagustuhan niya ito at mayroon ding bagong kakayahan nito kaya gusto niya itong subukan agad. Abala naman si Sniper Girl sa pakikipag-usap, sigurado daw ito nahuli ng kasama niya yung kabayong aswang, nagulat na lang siya, dahil may papalapit sa kanya na, lumilipad na suntok, sapul siyang tinamaan. Pagkatapos ay bumalik ulit ang kamaong lumilipad sa kamay ng ating bida, nagmadali ito sa pagtakbo papunta sa kanyang misyon. Pagkalipas ng 10 minuto, nagulat si Liu Ping dahil nahuli ng sundalo si Auntie Lee at ang anak nito, kasalukuyan silang nakaposas at tinutukan ng baril. Nalungkot si Auntie Lee dahil inaresto siya ng pamahalaan, samantala si Lee Sin ay kumakain ng ice cream, na parang sumusubo ng titi, pinagpapawisan na ang singit niya, at nagtataka kung saan si Liu Ping gumala. Ang huling sinabi sa kanya ay pupunta daw sa dating bahay at hindi siya sinama. Nagselos siya kay Kelly dahil masyado daw itong marupok, kaya pagbalik daw ng ating bida ay tatanungin niya ito kung sila ba, samantala sa dating bahay ni na Liu Ping, itinutulak ng sundalo ang malaking joke ni Auntie Lee. Kaya nagreklamo ito bakit daw sila nakaposas at hinaharas ng sundalo. Nagalit din anak nito sa kanila. Sinapak siya sa mukha gamit ang baril at napa-aray kopo na lang ito. Diretsyong natomba habang tinatawag siya ng anak niyang nakagapos, sinabi niya kay Yu Sowan na huwag mag-alala. Nalibogan naman ng isa sa mga sundalo, balak nitong bumembang, hindi niya namalaya na sa likod niya si Liu Ping at hahampasin ito ng batota. Sabay tinamaan ito sa mukha. Nakita ito ng kasama niya at akmang babaril ito. Kaso naunahan siya ng lumilipad na suntok, na pinakawalan ni Liu Ping, tinanong niya ito kung ayos lang sila, sabay binuhat niya ito. Pagkatapos ay tumakbo sila habang pinapaputukan ng mga sundalo, sinabihan siya ni System na may malakas na kakaibang aswang itong nararamdaman, masama rin daw ang kutob ng ating bida, ayon na tinamaan siya sa paa ng sniper, at tuluyang natomba kasama si Auntie Lee, nakilala ito ni Liu Ping, si Sniper Girl na buhay pa pala. Bumaril siya ulit para wakasan ang buhay ng ating bida, sa kasamaang palad iniligtas siya ni Auntie Lee, sinalo nito ang bala, natulala na lang ang dalawa. Tuwang-tuwa naman si Sniper Girl dahil ang sunod na putok ay sure kill na, tinatawag naman ni Liu Ping si Auntie Lee, sumagot ito na okay na rin itong nangyari dahil malubha na rin daw kalagayan niya at ibinili nito na alagaan ng anak niya. Ang kulay ng dugo nito ay katulad sa kapatid niya, maitim na kulay black, kailangan daw mangako ang ating bida na aalagaan nito ang anak niya. Tinanggap naman ni Liu Ping ang responsibilidad. Bakit daw laging ganito nangyayari sa mga mahal niya sa buhay? May papalapit na mga paa, napaligiran na sila ng mga sundalo. Bakit daw mahinang nilalang si Liu Ping? Napakasama daw nilang mga tao. Tinawagan naman ni Sniper Girl si Xing Changson Tambaloslos na matay daw ang target nila. Kasalukuyan paring umuulan, umiiyak na napasabing patang ina. Tinutukan siya ng mga sundalo huwag kikilos ng masama. Nagbabala si System na may malakas na enerhiya, hindi masukat ang lakas. Nasa likod daw ito ng ating bida kaya kailangan itong tumakbo. Nagulat silang lahat. Sabay umatake ito. Di alam ni Liu Ping anong gagawin. Kaya niyakap niya na lang at pinagsamantalahan ang anak ni Auntie Lee. Nagulat sila dahil hindi sila inatake. Kaya napatanong siya ng what if. Nakita nila si Auntie Lee nasa gitna ng itlog. Nagbabala naman si System na malapit na itong magbago. Dumating din ang maraming aswang. Iniisip ni Liu Ping kung may pag-asa may ligtas si Auntie Lee dahil buhay pa ito. Napapaligiran na rin sila ng mga aswang, sinipsip nito ang lahat, mapa-aswang man o tao. Nalagpasan nito ang lakas ng kakaibang aswang, at tinatawag ito na nag-iisang, reyna ng mga aswang. Nalaman naman ni Liu Ping, na gumagamit ito ng dugo. Bakit daw sila hindi inaatake ng maugat na dugo? Takot na takot ang ating bida, hindi siya makagalaw at matatae siya. Ayon kay System ang lakas ng antas ng aswang ay mula sa mahina na brown hanggang sa dilaw na pinakamalakas. Ito daw ang pinakauna na dilaw na antas ng aswang sa buong mundo. Patuloy pera ng pagsipsip nito sa mga aswang. Napansin naman ni Liu Ping na parang may gumalaw at lalabasan na,
Ayon na nila lalabasan na, at humakbang na. Sinabi ni System na hindi niya matensya ang lakas ng aswang, wala daw pag-asa ang ating bida sa kanya. Nakita na ni Liu Ping ang hinaharap ng aswang, kakainin daw siya nito ng buhay kaya hindi siya makagalaw. Tinawag itong nanay, sabay tiningnan lang sila nito. Nilagpasan lang sila nito dahil naka-move on na siya, walang nang alaala, at dahil sa lukso ng dugo ng pamilya kaya di sila inatake nito. Lahat ng madaanan niya ay nagiging dugo. Siya na ngayon si Scarlet Queen, ang reyna ng mga dugo. May napansin siya sa taas ng gusali, si Sniper Girl tumatawag na naman, bigla na lang lumobo katawan nito, at sumabog ang dugo. Napanood naman sa CCTV ni Zing Changsen Tambalaslos, nasayang daw lahat ng pagod nila. Tinanong ni Liu Ping kung may liligtas pa si Auntie Lee, sumagot si System na kailangan mag-level 5 ang bahay amponan para makagawa ng bagong lunas na bakuna. Aalis na ito papunta sa gitna ng syudad para dun manirahan. Isang araw nakabalik na sila sa bahay amponan sakay ng van puno ng mga ayuda. Nagulat na lang sila. Binati sila ni Sarah sa pagdating sa bahay amponan, nagpakilala siya bilang secretary. Nagtanong si Kelly kung saan siya pwede magpalit ng damit, sinamahan siya ni Lee Sin. Iniisip naman ni Liu Ping si Auntie Lee, hindi pa rin siya maka-move on. Ipinaliwanag naman ni Secretary Sarah ang buong bahay amponan, ang paggawaan ng mga gamit, ang paggamutang medikal, portal na kayang magdala ng 1 toneladang bigat, at ang Grow the Garden taniman ng halaman. Ipinaliwanag nito ang iba pang lugar kaya tuwang-tuwa naman ang mga kupal. Saad ni Lee Sin, sa maikling panahon malaki na ang pinagbago ng bahay amponan. Tinawag sila ni Kelly mula sa likod, may balak daw ito magpagawa ng opisina ng mga boss para sa madaling pamamahala. Inutusan naman ni Liu Ping si System gumawa 1 araw daw bago ito matapos. Sumapit na ang gabi, ngayon lang nakaligo ang ating bida. Marami siyang iniisip, bukas daw makikita niya ang opisina, lahat daw ng nangyari ay maganda bukod lang sa hindi niya nailigtas si Auntie Lee. Napahawak na lang siya sa ulo, nang may biglang dumating, ang kanyang kapatid kasama ang anak ni Auntie Lee. Gumaling na daw ito dahil sa bakterya na galing sa halimaw na aswang. Tinawag naman siya ni Yu Soan, nagtanong ang ating bida anong ginagawa nito dito, gusto daw nitong sumabay maligo. Pagkatapos ay sinimulan nilang paliguan si Liu Ping, nag-isip ito para mapatigil ang dalawa, sabay binanggit niya si Auntie Lee. Hindi niya daw ito nailigtas, kung naging maaga lang siya ng dating, sinapok siya sa ulo ni Yu Soan, sinabi niya sa ating bida wag daw niyang sisihin ang sarili. Napatingin na lang ito sa kanya, at nagpasalamat sa pag-comfort nito, sinabi niya na ibabalik niya ang nanay nito. Umaasa tuloy ang bata sa salita ni Liu Ping, pumunta na sa command room ang ating bida, laking gulat nito sa nakita niya, 3 naggagandahang dilag na tinatawag siya, nagsimula na silang mag-Mart-essen, hindi daw makapaniwala si Kelly ang bilis na gawa ng command room, masyado daw advance ang teknolohiya gamit ng ating bida, nakikita rin mga tao sa baba mula sa salamin. Hindi lang command room ang bago, may dormitory din at director room kung saan matutulog ang boss. Ginamit ni Kelly ang command post para makuha ang nawalang satellite ng pamahalaan. Ngayon sila na may hawak ng satellite gamit ang galing ng AI, malaking tulong ito sa kanila para madaling makontak ang kasamahan at alam nila kung saan may ayuda at wala. Nakalista rin lahat ng lugar na pwedeng mapagkunan ng power source at iba pang pangangailangan. Tinanong ni Kelly anong klase ng pamamahala ang gustong nito, demokrasya o dictator. Pumasok na naman sa isip ni Liu Ping na mag-aasawa siya ng marami. Nag-iisip na ng malalim ang ating bida, nagmungkahi sa kanya si Lee Sin na dictator bossing na lang dahil patay na ang demokrasya at pagmamay-ari naman talaga ni Liu Ping ang lahat. Sumang-ayon din ang dalawa na gawing bossing ng bahay amponan ng ating bida, sa isip nito natupad na ang pangarap niya na magkaroon ng maraming jowa. Kaya tinanggap niya ang pagiging bossing na walang kahiya-hiya. Si Kelly daw ang boss sa bahay, si Lee Sin naman ang boss sa pagbabantay ng bahay at si Secretary Sarah ang sekretarya ng bahay. Damogo ang ilong ni Liu Ping at sinabing magtrabaho sila sama-sama. Napaisip tuloy si Kelly na parang may balak daw ito sa kanya. At bakit siya daw ang ginawang boss ng bahay amponan, baka lokohin siya nito, naniniwala daw sa kanya ang ating bida. Sa imahinasyon ni Liu Ping hawak niya sa kanyang mga kamay si Kelly, sa isip naman ito masyado daw malupit at ang ating bida, sabay nagpatuloy ang meeting. Ang dalawang security guard ay magiging bata ni Lee Sin kasamang magbabantay sa kaayusan ng bahay amponan, at si Obi na electrician kasama ang tropa nito, sila ang taga-ayos ng maintenance sa bahay amponan. Gagawa sila ng planong pagtutulungan para sa kinabukasan. Tinanong ni Liu Ping kung may sapat pang mga tulugan para sa mga bago. Sumagot si Secretary Sarah marami pa at nag-post na rin sila sa internet gamit ang satellite para makakalap pa ng ibang tao. Napahanga na lang ito sa kanya. Maya-maya ay may mga taong dumating, nagsabi si Liu Ping kay Dakeng na patuloyan sila.
Nagalit naman ang mga ito dahil pinag-aantay sila, huwag daw sila magreklamo sa ad ni Daking makikitera lang naman sila. Sa wakas dumating na si Liu Ping kasama ang dalawang chikabebs na malalaki ang kargada. Agad naman sila binati ng isa dito nabasa nila sa FB post ang balita kaya gusto daw nilang magpaampon. Sabay kinamayan siya ng ating bida dahil natuwa ito, sa kasamaang palad iba kinamayan nito si Kelly kaya napahiya si Liu Ping. Sinabi naman ni Kelly na hindi siya ang bossing, nagulat tuloy ang kupal, sabay nag-sorry siya dahil hindi niya ito nakilala sa pagiging low-key nito galit na sinagawan siya ni Liu Ping. At tinanong kung sigurado daw sila na sasali sa bahay amponan dahil ayaw nito sa mga tamad. Pagkatapos ay tiningnan ni Liu Ping ang mga biodata ng tatlo mula sa system screen, yung isa dito ay magsasaka pwede sa Grow the Garden at ang isa ay pintor. Nagulat siya sa pangatlo dahil parang masamang tao isang adik, delikado daw ito, sabay tiningnan sa mukha, at talaga naman siya ay mukhang adik na bangag, napangiti na lang si Liu Ping dahil hindi daw oobra sa kanya mga ganyan. Kinabukasan, nagising. Nagising ang ating bida, katabi niya sa tulugan ang kanyang mahal na kapatid. Lalayo sana si Liu Ping dito dahil hindi magandang tingin dahil lumalaki na ang sa kanya. Bigla naman binuksan ang pinto mula sa labas si Li Xin, at nakita niya si Liu Ping nagagapangin ang tulog na si Sintong, kaya isinara niya ulit ang pinto, at galit na sinabihan na manyakol ang ating bida, pinagmamaretis nila sa likod ang kahalayan ni Liu Ping, at nagbago na rin sila ng damit. High-tech na damit pang laban sa mga aswang. Maganda raw ito saad ni Obi para ligtas ang mga gwardya nila sayang daw sabi ni Liu Ping dahil walang baril para kumpleto na. May nagbabagang balita naman sa kanya si Sexy Terry Sara, nalaman nila sa tatlong bago na may bagong gawang kampo para sa mga survivor ang pamahalaan sa bandang hilaga ng syudad at baka dun din nagtatago si Xing Changsen Tambalaslos, sinabi naman ng ating bida na pupuntahan niya ito. Tumingin sila sa mapa ng Google Satellite may madadaanan silang kulungan na pwedeng pagkuhanan ng baril magagamit sa bahay amponan at kailangan din may pangalan nito. Nag-update na naman si system ng mga utos sa ating bida at nakapagpasya na rin ito na tatawagin na bahay ni Lolo ang bahay amponan at siya rin mismo ang pupunta sa kulungan. Si Kelly daw ay gagawa ng pangalawang team na gagala sa shopping mall at kukuha ng mga kagamitan, gasolinahan at hospital na malapit. Kailangan daw nilang mag-imbak ng kagamitan dahil hindi sila tatagal pagdating ng taglamig. Sinabi naman ni Liu Ping na sapat na silang dalawa ng kapatid niya maiwan na lang si Li Xin para tumulong sa bahay ni Lolo. Sinabi niya rin may nag-spy sa kanila isa sa tatlong bago kailangan daw malaman sinong nasa likod nito para mawakasan. Sa isip ni Kelly kakaiba ang galawan ng ating bida dahil alam niya agad na may problema sa baguhan, isang sakalam daw ito na mayabang. Sa opisina ni Liu Ping naghahanda na siya para sa mahabang biyahe. Kailangan niya daw maging malakas para hindi na maulit muli. Pinag-aaralan niyang mabuti ang kanyang biodata, dahil marami siyang puntos bumili siya ng 2 bakuna para kay Li Xin at Kelly hindi siya makabili kay system ng sandata dahil masyadong mahal, iniisip niya na kailangan pa niyang dagdagan ang mga kakayahan sa pakikipaglaban, dinagdagan niya ng puntos ang kanyang kung fu para maging 8 at tag-1 naman sa iba. Nagulat siya sa kanyang naramdaman, napakadaming impormasyon ang pumapasok sa utak niya. Ang buong katawan niya ay nasarapan, lalo pang lumakas ang kanyang mahiwagang kamay na bakal, at dito nagtatapos ang Kabanata 27 hanggang 34 na maraming salamat po sa panunood niyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.